Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. So, in our past discussion, na-discuss ng group 2 yung about sa new literacies, functional literacies, and multi-literacy. So, now let's proceed to integrating new literacies in the curriculum. So, we are the reporters. I am Dina Sabado at ang kasama ko po ay sina Maricar Cortez at Diana Diaz. So, before our proper discussion, ito po yung learning outcomes ng lesson. Una, discuss the concept of integrated curriculum. Pangalawa, distinguish the different curriculum integration approaches, methods, and types. And pangatlo, draw relevant life lessons and significant values from curriculum integration experiences in the class. Okay, let's proceed. Integration or integrating. This is the act of bringing together smaller components into a single system that functions as one. So, once we say integration or integrating, this is the process of combining things together to function as one. So, pagsasama ito ng isa o maraming bagay para mag-function siya as one. Next, new literacy. So, di ba, in the past discussion, na-discuss na rin to. So, again, when we say literacies, this is the ability to read and write. But when we say new literacy, so new literacy, new form of literacy made possible by digital technology developments. When we say new literacy, this is na yung papasok na si technology or si ICT dito. Dito na yung gagamitin natin si technology sa ating learning and teaching process. So, di ba, nagagamit na natin siya katulad ngayon, ginagamit natin si technology. So, yun lang. Pag sinabing new literacy, nasa pumapasok na si technology sa ating learning and teaching process. Okay, so nagtataka kayo bakit kailangan ng integrated curriculum. Ano bang benefits nito sa teachers and sa students? So, this is the concept of integrated curriculum. Una, focuses on basic skills. Ano ba yung mga basic skills natin? Ano ba yung reading, writing, yan. Mga basic skills natin yan. And content and higher level thinking. So, yung integrated curriculum, no, inaayan niya yung mga estudyante na mag-think outside the box. So, hindi lang sila sa iisang concept. So, maramihan. Pangalawa, encourages lifelong learning. So, yung integrated curriculum, no, hindi na-encourage niya na patuloy maghanap ng bagong kaalaman yung mga learner. So, hindi lang sila nakapokus sa, hindi porket alam na nila yung ganito, so magi-stay na sila. Diba, yung curriculum kasi before, diba, pag si students, alam niya na ito, dyan na lang siya. Hanggang dyan na lang siya. Hindi na siya maghahangad pa ng mas marami pang kaalaman. So, ngayon, yung curriculum natin ngayon, iba na. Once alam na ni students to, hindi na siya mag-stay dyan. Maghahanap pa yan ng bagong kaalaman. So, and hindi na lang sa classroom sila nag-stay. So, nakakahanap na rin sila ng mga new learning sa outside the classroom. Yun yung sinasabing encourages lifelong learning. So, next, provide connection among various curricular disciplines. So, si integrated curriculum, no, meron na siyang connection sa iba't ibang subjects. So, si subject na ganito, pwede siya sa subject na ganito. So, later on, madidiscuss yan ng iba kong kagroup kung ano nga ba yung iba't ibang subject na may connection sa isa't isa. Next, structures learning around themes, big ideas, and meaningful concepts. So, di ba nga, sinabi ko kanina, sa isang subject, connected na siya sa isang subject. At dahil connected na siya sa isang subject, sa isa pang subject, nagkakaroon ng big ideas. No? Mas malawak yung kaalaman ni learner. And nagkakaroon ng mas meaningful na concept about dito. So, katulad ng sinabi ko kanina, later on, madidiscuss yan kung paano nga ba nagkakaroon ng connection si isang subject sa isa pang subject.
So, next concept of integrated curriculum is provides learners opportunities to apply skills they have learned. Si integrated curriculum kasi, hindi na lang siya naka-base sa libro. So, meron siyang mga skills na natuturo na or natuturo na ni teacher sa mga learners at yung skills na yun, no, na-apply na yun sa real life. Next, encourages active participation in relevant real life experience. So, eto na yung sinasabi ko. Dahil nga, hindi na tayo more on focus sa libro, no, mas nagpo-focus na tayo sa real life experiences. Paano nga ba ma-apply ito? Ano nga bang magagawa nito sa students? So, more on ganun na tayo. So, nagkakaroon ng active participation si students. Hindi tulad nun na lahat na lang kay teacher. Lahat na lang nakaasa kay teacher. Si teacher na lahat. So, kumbaga si students nakaupo lang siya dyan, nakikinig. So, ngayon hindi na. Kasi kahit si students, no, nagkakaroon na siya ng participation. Okay? Next, captivates, motivates, and challenges learning. So, dahil nga, nagkakaroon ng active participation na kakapture yung attention ni students at nagkakaroon ng motivation si student na ma-challenge pa yung kanyang kaalaman. Next, provides a deeper understanding of content. So, katulad ng sinabi ko kanina, hindi na tayo naka-base sa libro. 'Di ba? More on real life experience na tayo. So, before kasi, 'di ba, pag naka-base tayo sa libro, ang lagi lang content na nalalaman natin is ano, sino, saan. Ganun lang siya. But now, dahil nga, more on real life experience na tayo, nasasagot na yung tanong na, paano at bakit, di ba? Mas lumalawak yung kaalaman ni learners. Okay, next. Offers opportunity for small group and industrialized instructions. Okay, pag sinabi kasi small group, so ito yung group ni students na 3 to 6 members yan. Pag industrials, malawakan. Dahil 'di ba nga, dahil integrated curriculum na siya. So, si teacher, alam niya na yung weaknesses and strengths ni students. Ay, si ano, mahina dito. Ay, itong group na to, malakas sila dito, magaling sila dito. So, ganun. Nakikita niya na yung strength and weaknesses ni students. And the last one, accommodates a variety of learning styles, curious and multiple intelligence. So, hindi tayo pare-pareho ng learning styles. Maraming iba't ibang learning styles, no? And dito na lumalabas yung multiple intelligence. Ay, si ano pala, magaling sa math. Ay, si ano pala, magaling sa music. So, ganun na. 'Di ba? Dahil sa integrated curriculum, marami nang na-develop sa students and kay teacher. Okay. So, again, when we say integration, this is the process of combining things together to function as one. And when we say new literacies, okay, may involvement na ni technology sa ating learning and teaching process. So, yun lang po ang aking topic and pinapasa ko na po kay Maricar Cortez ang mikropono. Maraming salamat po. So yun, ako nga pala ang susunod na tagapag-ulat. Ang aking iulat ay patungkol sa approach to integration. So may tatlong approach to integration. Yung una, multidisciplinary approach. Yung pangalawa, interdisciplinary approach. And sa panghuli, transdisciplinary approach. Una natin tatalakayin ay ang multidisciplinary approach. This approach focuses primarily on different disciplines. Teachers who employ this approach may create standards from the discipline within a team. So, dito, tinatawag din itong interdisciplinary approach. Pero mas mahalaga ito kaysa sa interdisciplinary. Sa isang subject is pwede siya mag-combine sa iba't ibang at maramihan.
Dito, sa multidisciplinary approach is nagsasama yung knowledge and kasanayan sa pag-aaral, which is isa ito sa nakakatulong o kinakailangan sa teaching and learning. Ito yung example, 'di ba? May ito yung makabayan. Tapos nasasakop niya, pwede siyang ma-combine dun sa araling panlipunan, TLE, values education, tsaka MAPE. Next na is interdisciplinary approach. In this approach to integration, teacher organize and capsulize the curriculum around common learning across discipline to emphasize interdisciplinary skills and concepts. The disciplines are identifiable, but they assume less importance than in the multidisciplinary approach. Dito naman, interdisciplinary approach, ito ay sinasaayos ng teacher yung mga magkakonnect na subject. Ito yung isang curriculum na may connect siya sa isang subject. So, para hindi mahirapan yung teacher na magturo, inaayos ng teacher yung mga subject na magkakonnect. Ito yung example niya. Example, yung subject na Filipino is relate siya sa araling panlipunan. Paano siya relate? 'Di ba? Yung ginagamit na wika sa pagtatalakay sa araling panlipunan is Filipino. So at sa Filipino naman, nagiging araling panlipunan din siya kasi sa Filipino na subject is merong history, which is yung araling panlipunan is more on history. Kaya pwede siya, nagko-combine siya. Pwedeng mag-combine yung dalawang subject na magka-connect. Ganun ang interdisciplinary approach. And last one, ito yung transdisciplinary approach. In the transdisciplinary approach to integration, teacher design a curriculum within student needs and concern. Two routes lead to transdisciplinary integration, namely project-based learning and negotiating the curriculum. So, dito naman is nagtatransfer ng knowledge yung teacher sa kanyang student, which is kailangan ng student na i-apply niya ito in real life. And sa pamamagitan nun, mas naiintindihan niya ito. And if may problema man nakakarapin ng student, ay masusolusyonan niya ito agad. So, hanggang dito na lamang ang aking ulat. Maraming salamat. Dadako na tayo sa susunod na tagapagbulat. Ang last i-discuss natin para sa lesson natin sa araw na to is all about the methods of curriculum integration. So, dito malalaman natin yung iba't ibang methods pagdating sa curriculum integration. Project-based learning. It engages students in creating knowledge while enhancing their skills in critical thinking, creativity, collaboration, communication, reasoning, synthesis, and resilience. So, dito sa project-based learning, so diba, pinibigyan tayo ng mga teachers natin ng project. So, by doing that project, so yung students is nag-gain ng knowledge. And also, ang project-based learning is effective way siya ng pagtuturo. Kasi nga, nai-enhance yung iba't ibang kakayahan ng students. Yung pag-iisip ng mga students, yung critical thinking nila. Diba, pag gumagawa tayo ng project kasi natin, ayaw natin, diba, may mga students na ayaw ng basta-basta lamang nagpapas. So, mga students na binibigay nila yung best nila para mapaganda yung project nila. So, syempre, pag gusto natin maganda yung project natin, is sumiisip tayo ng paraan. Pinapagana natin yung critical thinking natin para makaisip tayo ng paraan na mapaganda yung mga project natin at hindi tayo magpapas na lamang ng basta-basta. And also dito sa project-based learning nga, is yun, na-enhance din yung collaboration, yung communication natin. Kasi diba kapag may project, at minsan, kadalasan, by group siya. So, matik yun, diba? Napapaganda yung relationship natin between sa ating mga kaklase.
sa pamamagitan ng, di ba, pakikipag-communication sa kanila, pakikipag-collaboration sa kanila. At ang project-based learning din is ini-enhance nga yung student na maging good leader, kung paano ba maging isang leader sa mga nasakupan niya or sa mga member niya. So again, ang project-based learning is, di ba, binibigyan ito ng opportunity yung mga students na ma-develop nila yung kanilang skills at saka yung knowledge nila para mas mapalawak pa yung knowledge nila. Next, service learning. It refers to learning that actively involves students in a wide range of experiences which often benefit others in the community while also advancing the goals of a given curriculum. So dito sa service learning, so, di ba sabi dito, experiences. Alam naman natin na, di ba, kadalasan sinasabi is, experience is the best teacher. Di ba? Pag mayroon kang experience, di ba, mayroon kang knowledge na nakukuha kapag may experience ka. So, paano nga pa makukuha yung experience na yan? So, sa pamamagitan ng pag-serve. So, nandito yung OJT, nandito yung mga work immersion, nandito yung pag nasa field ka na. So, syempre, pag nag-OJT ka, pag nag-work immersion ka, di ba, nagkakaroon ka ng experience. So, dito sa service learning, nandito na yung mga kaalaman o yung mga knowledge na nakukuha ng estudyante na hindi na patungkol sa tinuturo ng books or hindi na tungkol din sa, hindi, ito na yung mga kaalaman na hindi nakukuha ng students sa loob ng classroom. So, ito na yung outside the school or ito na yung mga experience or ito na yung mga knowledge na natutunan ng mga estudyante sa real world situation. So, syempre kapag ka nasa OJT tayo or nag-work immersion, di ba? For example, tayo next year, mapupunta na tayo sa field study or sa mag-OJT na tayo sa loob ng classroom, di ba? Dito is matututunan na natin kung paano humawak ng mga students. So, kung paano i-handle yung mga students, kung paano pakisamahan yung mga students, at kung paano patakbuhin yung loob ng classroom, kung paano humawak ng mga estudyante sa loob ng classroom na hindi pa natin na-experience ngayon as a student tayo. So, dito sa service learning is hindi lamang yung students ang nagbe-benefit. So, ang nagbe-benefit dito is yung students at saka yung community. So, paano nagbe-benefit si students? So, syempre, by giving a service or sa pamamagitan ng pag-work immersion nga, pag-OJT is, di ba, nagkakaroon sila ng knowledge. Nagkakaroon sila ng mas malawak pa na kaalaman. And, syempre, nagkakaroon din ng benefit yung community sa pamamagitan ni students. So, syempre, nagsiserve si students sa community. That's why, nagkakaroon din ng benefit yung community. And also dito sa service learning, dito rin sa service learning is na de-develop dito yung civic engagement skills, which is, di ba, kapag ka sa school kasi ang kaharap lang ng student is si teacher and then yung mga classmate niya and then yung mga ibang kamag-aral niya. Pagdating dito sa service learning is hindi lamang iisang tao, hindi lamang ilan yung nakikita or nakakasalamuhan ng student, kundi maraming tao. Iba't ibang ugali at iba't ibang, yun nga, maraming tao yung nakakasalamuhan niya. Next is learning centers or the parallel disciplines. So, when we say parallel kasi is similar. So, di ba may mga topic tayo or may mga subject tayo na similar. So, alam ko familiar kayo, alam ko napapansin nyo din yun kadalasan na sa maraming subject natin is may mga topic doon na pare-pareho. So, for example, si science at saka si AP. 'Di ba may mga topics sila na similar sa isa't isa. Ganon din si English at saka si Filipino. So, maraming topic doon na pare-pareho lamang sila. So, for example, yung mga sa panitikan, sa literacy, di ba? Literature. Si maikling kwento. So, pagdating sa English is natuturo din siya. Yung mga figure of speech, pagdating sa Filipino, subject is natuturo din siya. Yung mga pandiwa, di ba, mga pangalan,
Di ba natuturo din siya sa English, which is yung verb, yung noun, so yon. Pag sinabing parallel discipline, ito yung, di ba, yung mga ito yung mga topics na similar sa mga iba't ibang subject. So, for example ngayon, yung math at saka yung English at saka yung Filipino. So, may mga topics, may mga para-parehong topics sa iba't ibang subject. Next is team-based. Some teachers go beyond sequencing content and plan collaboratively, and they do it in a more intensive way of working with a team dubbed as team-based. So, kanina, kung sa parallel discipline is may mga ilang topics lamang na similar o magkakapareho. So, pagdating naman dito sa team-based, ito yung isang subject na pinapasukan ng isang subject. Ito yung pagsasama nila, pagko-combine, ganyan. So, best example nito is yung science at saka yung math. Diba, nung grade 9 tayo, kung mapapansin nyo, is, alam ko na familiar din kayo dito, diba, yung subject natin ng science is pinasukan ng mathematics. So, akala natin sa science, aral lang about sa plants, about our planets, and about parts of the body. So, di ba, pumasok dito yung math, which is nag-compute tayo. So, ganun din sa AP. Tsaka yung math, nagsama sila, nag-combine sila. Nung grade 10 din tayo, is yung AP natin, nagkaroon din ng computation. So, again, yung team-based, ito nga yung, nagko-combine yung dalawang subject. Next is fusion. In this method, teacher fuse skills, knowledge, or even attitude into the regular school curriculum. In some schools, students learn respect for the environment in every subject area, or some incorporate values across disciplines. So, pag sinabing fusion kasi is merging. So, pinagsama. So, for example, sa isang topic, di ba ito yung mga isang topic lang siya pero ang daming matututunan ng bata. So, for example, is ang pinag-aaralan is all about the environment. So, natututo yung students na patungkol doon sa topic na environment. So, natututo siya kung ano nga pa yung environment. So, hindi lamang yun yung natututunan niya, kundi natutunan din niya kung paano pahalagahan at kung paano mahalin yung environment. So, again, dito sa fusion is merging or pinagalo-halo na natututunan ng mga bata. Kumbaga, hindi lamang siya natututo kung paano maging magaling na estudyante. Natututo din siya kung paano maging mabuting tao or kung paano maging mabuting individual. Next. Other types of integrated curriculum. So, meron pang 4, connected, sequence, shared, and web. So, pag sinabing connected, ito yung mga subjects na connected sa isa't isa. So, for example, yung subject natin kay Sir Dom at saka yung subject natin kay Ma'am Mafel. So, di ba, yung TTL at saka yung subject natin kay Ma'am Mafel is connected siya. So, yun yung connected. So, mga subject na connected sa isa't isa. So, lalo tayong mga college is familiar tayo dito. Yung mga subjects natin na connected sa isa't isa. Yung assessment 1, assessment 2, yan. And then, pag sinabi ng mga sequence, ito yung hindi mo pwedeng i-take yung subject hanggat hindi mo natitake yung isang subject. For example, yung NSTP1 tsaka NSTP2. So, hindi ka pwedeng pumunta agad ng NSTP2 hanggat hindi mo natitake si NSTP1. So, kailangan mo muna i-take si NSTP1 bago mo matake si NSTP2. So, sabi nga dito, sequence, naka-arrange. So, magkakasunod yan. So, kailangan mo muna i-take si NSTP1 bago ka pumunta kay NSTP2. And then, shared. So, sa shared naman, ito yung mga, for example, nag-usap si social studies teacher at saka si English teacher. So, si social studies teacher is kailangan niyang maituro yung Civil War. And then, si teacher naman is kailangan niyang
kailangan niya makita kung natuto ba yung students niya sa paggamit ng mga bantas, sa paggamit ng mga balarila, ganyan. About grammar. So, pwede silang mag-combine. So, pwede silang magsanib puwersa para makita, para maturuan yung mga students nila. So, for example, si social study teacher is ituturo niya yung Civil War. So, pag naturo niya yon, pwede siyang magpagawa ng research paper. So, pag nagpagawa siya ng research paper, doon papasok itong si English paper. Si English teacher. So, syempre, pag gumawa ng research paper yung mga students, papasok na sa English teacher. So, syempre, doon makikita niya kung paano gumamit ng grammar yung students niya, kung paano gumamit ng bantas yung mga students niya. Next is web. So, ito yung di ba nakikita natin na pag-recitation? So, ito yung mga ideas na nakukuha natin sa iba't ibang classmate natin. So, kumbaga, nagkakaroon ng brainstorming sa pamamagitan ng iba't ibang ideas. So, hanggang doon na lamang ang aming topic patungkol sa integrating new literacies in a curriculum. And maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway marami kayong tutunan para sa discussion sa araw na to.